Purihin natin napakabait at pinakamamahal na Panginoon. God bless your beloved ordained preacher. Let us all pray. Tayo po lahat mga minamahal ko sama-samang dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Dagilat mo at bala namin ang mga kapangyarihan sa lahat mo na Panginoong Isus sa umagang ito. Patuloy mo naman buksan ang mga puso at pangunawa na kami maging absorbent into thy word. Malapanginoon, turuan mo po kami, malapanginoon, na sumunod sa iyo. Aming ipamuhay ang mga salitang ito, sapagkat sila'y butil ng buhay. Malapanginoon, sus, kasangkapanin mo lamang ako bilang daluyan ng espiritual pagpapala. Huwag akong makita, hindi walang hanggang karunungan, pag-ibig at kapangyarihan. Malapanginoon, sus, sa pangalatang panalangin ng iyong taong nilang isa, aming beloved evangelist Wildis Almeda, kasabay na ang paghinang kapatawaran sa lahat ng aming mga pagsalangsa. Lalo na po ang iyong lingkod, Panginoon. Hallelujah. Ay aming sama-samang sinasaway, pinapalaya sa mga uri ng demonyong hadlang na ang kaaway, demons of doubts, demonyong ampok, out in the mighty name of Jesus. And in the word of the Lord, in Jesus' name. Mas malakas pang palakpak, mga minamahal ko, ang ating pong ipagkaloob sa ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan, pero huwag na tayo matulog uli. Amen? Wake up na! Ang mga anak ng Diyos, para ating ready yan. Laging handa. Amen? Lalo na sa pagkaing spiritual, mga minamahal. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Muli natin iparinig sa mahal na Panginoon yung ating pong gising na palakpak. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon at talagang medyo maliwanag na ang ating pong paligid. 5:05 in the morning, mga minamahal ko, at ito po ay bahagi, mga minamahal ko, ng ating pong pagkaing espiritual. Kaya magising na ang mga anak ng Diyos. At ang dobleng paggalang na may lakit ng pagmamahala ay pong ipinagkakaloob sa ating minamahal na Evangelista Wildis Almeda. Patuloy po natin inaalala ang mga banal na turo, ang mga halimbawa na ating pong nakita sa ating beloved na mamadir sa kanilang espiritual na buhay. At nariyan ang kanilang mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong beloved parents in the Lord para patuloy na makapamalaot ang ating pong banal na iglesia sa kanyang katawagan na ipamalakaya ang ebanghelyo ng kaligtasan. And ably assisted po ng ating beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, at sa lahat ng kanilang kapwa manggagawa, a blessed morning, at sa lahat ng ating pong mga kasamang mga beloved elders, sa inyo po, aking po mainiibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon. To this time, mga minamahal ko, patuloy na ipinagtatrabaho ang kaligtasan. And of course, sa ating pong mga webcast viewers, via FB Live streaming, at maging sa ating mga subscribers sa ating YouTube channel. At ating tunghayan, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong magiging paksa ngayon pong umagang ito na nakalagay po dyan sa ating screen, choosing rightly and wisely. Ang pagpili ng tama at may katalinuhan. Amen? At ay continuation, pagpapatuloy ng ating pong Sunday preaching. Amen? Amen? So, kasi talagang napapanahon at dumating na naman ang pagkakataon na tayo po, mga minamahal ko, ay gagawa ng isang political exercise na mamimili tayo ng mga karapat-dapat na mamumuno sa ating bayan. Amen.
At hindi po biro, mga minamahal ko, sapagkat ika nga, nakasalalay sa ating mga kamay ang kinabukasan ng ating pong minamahal na bayan. Ang tamang pagluklok ng karapat-dapat ng mga leaders, ika nga. This 2 days to go. This coming May 9. Amen? Amen? So sa lahat ng mga bumoboto dito, mga minamahal ko ng mga kapatiran, magsabi ng praise the Lord. At kayo naman na hindi pa nakapagparehistro at wala pa sa tamang edad, makinig din naman kayo. At ito po ay magsilbing guide, amen, giya, para sa susunod na kayo din naman, mga minamahal ko, ng mga kabataan ay talagang boboto, mga minamahal ko, inyo pong i-exercise yung right of suffrage na tinatawag, right to vote, eh kayo po well-guided na. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Pakatandaan po natin, mga minamahal ko, na bakit critical yung role na ating gagampanan. Sapagkat ika nga, mga minamahal ko, tayo naman kasi ang magluluklok sa kanila. Hindi kasaganang sa kanilang sarili. Amen? Ang mandato po ng mga leaders na yan ay manggagaling sa atin. Kasi tayo po ang pipili sa kanila para umupo doon sa seat of power na tinatawag. Amen? Kaya critical, mahalaga yung ating pong gagampanan, mga minamahal ko. Kaya, let's go out. Ang sabi nga, mga minamahal ko, huwag patamad-tamad. Yung mga iba, ayoko nang bumoto. Ganun din lang naman. Wala namang nangyayari sa bayan. Apasakoy. Sumanuuloy. Yun ang mga very cynical na tinatawag. Medyo may pagkasawa na. Kasi ito naman talaga, ang realidad, mga minamahal ko, yung mga tumatakbo, mga minamahal ko, hallelujah, yung mga kapasidad lamang sa political system natin ngayon, mga minamahal ko, na talagang magastos ang kumandidato. Amen? Sa local man, mga minamahal ko, talagang you have to spend millions. Lalo na dito sa syudad. Kung doon sa mga municipal councilors, mga minamahal ko, talagang kung tatantyahin mo yung kanilang mga gastos, umaabot na rin ng mga milyones. Amen? Ay, lalo pa sa national election. Amen? Pero, mga minamahal ko, hallelujah, maaralan tayo, mga minamahal ko, dapat lumalago ang ating kaalaman, mga minamahal ko, na sana, asamin natin, the coming years, mga minamahal ko, talagang hindi na dapat basihan ang, di ba, yung primacy of wealth, na talagang yun ang, kumbaga, kinakailangan, basic requirement para talagang makagain ka ng pwesto. Yun ang realidad, mga minamahal ko. Pero dito muna tayo, mga minamahal ko, hallelujah, sa tamang pagpili. Sabi nga, our vote is sacred. Sagrado. Sa ngayon, anong sinasabi mong sagrado, Brother Noel? Ang daming mga voters na talagang lantarang ipinagbibili ang kanilang mga boto. At talagang doon sa highest bidder. Amen? Pero hindi ganun dapat. Sagrado ang ating mga boto, mga minamahal ko. Huwag nating hayaan na ito'y mayurakan. Huwag nating hayaan na ito'y nakawin. At lalong higit, huwag nating hayaang ipagbili ito. Sapagkat ito'y sagrado. Amen? Mawalan tayo ng dignidad. Sa totoo lang. Nakakaawa yung ating mga minamahal na mga kababayan na talagang grabe ang kanilang pagpila. Tirik ang araw, talagang
todo ang kanilang pawis para makuha lamang yung kakarampot na halaga. In exchange of their, mga minamahal ko, much coveted vote na tinatawag. At nakakailing, nakakalungkot na mga senaryo. Amen? At talagang ang akala ng mga kandidato ay talagang mga namamalimos na. Ang mga tao. Dahil tulakan, walang kaayusan sa pila, talagang maingay. Amen? Amen? Para lang makuha yung, in disguise nga sabi nila, hindi naman daw pabili ng boto yun, ayuda. Dahil panahon ng pandemya. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Itong realidad, pero doon pa rin tayo mga minamahal ko sa kung ano yung tama. Amen. Ang 1,000, ang 500, gagastusin mo lamang mga minamahal ko ng mga 2 araw, 3 araw, 1 linggo, kapalit nung 3 taon na pagdurusa. 6 na taon, mga minamahal ko, na maling pamamahala. Amen? Our vote is our voice. Tama po ba o hindi? It is our decision. Kaya nga ang sabi, mga minamahal ko, vox Dei, may Latin word na vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Amen. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, do not take this preaching, itong pangangaral na ito, as panghihimasok, intrusion, or meddling sa ating karapatan na mamili ng gusto natin. Freedom to choose na kandidato na minamanok natin, kandidato na talagang medyo nai-impress tayo dahil gwapo, pero ang sabi nga ng ating Sunday preaching, huwag tayong magbase doon sa itsura. Kundi magbase tayo doon sa kanyang karakter, sa kanyang puso. Amen? Huwag tayong madadala, ay artista yan. Idol ko yan eh. Number 1 sa akin listahan. Pero anong gagawin niya? Siya ba ay may kakayahan na talagang gampanan yung kanyang tungkulin kung siya, mga minamahal ko, ay legislator? O magpo-formulate ng mga batas para sa ikauunlad ng ating bayan? Kaya ba niyang gawin? O nandun lang siya, mga minamahal ko, all forms but no substance, ika nga. You know what I mean? Amen? Puro forma, pero wala namang kwenta. Masakit pakinggan. Talagang, ang mga tao ngayon, talagang sasamantalahin ka. Dahil sikat sila, kilala. Diba? Popularity, yun pa rin, mga minamahal ko, ang isa sa mga talagang nagdadala sa kanila doon sa tagumpay. Maraming nananalo kasi popular, artista, kilala. Amen? Pero I don't think so na talagang magpapadenggoy pa rin ang mga voters, ang mga Filipino voters. Matatalino na ang mga bumoboto sa ngayon. Pero mayroon pa rin mga hindi. Amen? Amen? So, our purpose, ang layunin namin ay hindi rin para pakialaman, panghimasukan, diktahan kayo kung sino ang marapat na iboto. Basically, is to guide you. Di ba? Para hindi tayo magkakamali. Meron tayong basihan sa pagpili. Hindi yung turo-turo. Amen? Na talagang, ay, kursunada ko kasi. Anong rason mo? Hindi, kursunado ko lang, Brother Noel.
kursunada. Pero napakababaw na katuwiran. Napakababaw na dahilan, mga minamahal ko, hallelujah, ng pagpili. Kaya dapat mga minamahal ko, hindi tayo magkamali, mga minamahal ko, nang iluluklok doon sa kapangyarihan. Amen? Ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ng Proverbs, ating pong pangunang talata, kinakailangan natin mga minamahal ko, talagang tayo po'y maliwanagan. Itong mga pangangaral na ito, mga minamahal ko, hallelujah, is a good counsel. Amen? Para, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga, kapag tayo po, mga minamahal ko, ay well-guided, alam po natin, mga minamahal ko, hallelujah, yung mga nakaset na mga kwalifikasyon ng tamang pagpili, mga minamahal ko, then hindi tayo magkakamali. Proverbs chapter 11, verse 14, kindly. Amen. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, kabanata 11, ang talata 14, kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay nababagsak. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. Amen. Twofold ito, mga minamahal ko. Dalawang bagay, mga minamahal ko. Ang sabi nga, mga minamahal ko, at kung walang pantas na pamamahala, ang bayan ay nababagsak. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. Kaya nga, mga minamahal ko, magiging tagapayo natin itong ating pag-aaralan ngayon. Amen? Para, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga, where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors, there is safety. May kaligtasan. Amen? Sinunod ba ng Kawikaan, kabanatang 24, ang talata 5. Ang sabi rito, Proverbs chapter 24, verse 5, a wise man is strong, yea, a man of knowledge increaseth strength. So habang tayo po, mga minamahal ko, ay talagang umaalam at nalalaman po natin ang mga bagay na ito, mas lalo tayo, mga minamahal ko, na talagang nagiging matatag, nagiging, mga minamahal ko, strong, ika nga, matibay. At talagang alam natin, mga minamahal ko, yung ating gagawin. Amen? Amen? Sabi nga, mga minamahal, a little knowledge is a dangerous thing. Nakakatakot, mga minamahal, kung wala tayong kaalam-alam doon sa ibinuboto natin. Amen? Hindi natin kilala kung ano ang pagkatao niya, kung paano siya, mga minamahal ko, gagawa at gagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang mambabatas, bilang alkalde, bilang presidente, bilang vice-presidente, bilang senador, mga minamahal. Amen? Let our vote counts. Talagang masusulit. Hindi nasasayang. Sagrado nga eh. Amen? Amen? Proverbs chapter 24 verse 5. Kindly. Diretso na sa Tagalog. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, kabanata 24, talata po ay 5, ito pong nakasulat. Ang pantas na tao ay malakas. Oo, ang taong maalam ay lumalago ang kapangyarihan. Amen. Basically, to empower us. Amen? Kasi, mga minamahal ko, kapag hindi po natin, mga minamahal ko, nalalaman ang mga bagay-bagay, patungkol, mga minamahal ko, hallelujah, sa taong ating iniluluklok, mga minamahal ko, ay baka, ang tendency niyan, magkamali tayo. Na-impress lamang tayo dahil guwapo, maganda, amen? Kilala ang kanyang pamilya. Pero hanggang doon lang, hindi naman talaga karapat-dapat mamuno. Walang kakayahan. Amen? Ganon-ganon lang. Yung mga political patronage tumutulong, well, mga minamahal maganda. Nakakatulong, mga minamahal ko, pero hanggang doon lang, limitado ang kanyang kakayahan.
Kaya nga mga importante na maalaman po natin ang mga bagay na ito. Nagkakaroon ng tinatawag na malupit na leader. Leader, mga minamahal ko, na talagang gahaman, amen? Tyrant or greedy na tinatawag, or a despotic ruler. Pag sinabing despotic, mga minamahal, ito yung mga malulupit, authoritarian, diktador, amen? At talaga wala nang inaalumana, mga minamahal ko. Sila na ang naghahari-harian. Sila, mga minamahal ko, ang nasusunod, mga minamahal ko, at hindi na pinapakinggan ang boses ng bayan, ng mga tao. At talagang hindi na nila, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kumbaga, pinapahalagahan na ang kanilang mandato ay galing sa mga tao na nagluklok sa kanila. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, kung ating babasahin itong Ezekiel chapter 1 verse 6, sila yung mga talagang malulupit na leader. Ang sabi dito, mga minamahal ko, sa versikulo 1 hanggang 6, mga minamahal ko, ng Ezekiel, kabanatang 34, 1 hanggang 6. Pakibasa. Amen. Dito po sa aklat ng Ezekiel, ang kabanatay 34, kabanatay 1 hanggang 6. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, maghula ka laban sa mga pastor ng Israel. Manghula ka at iyong sabihin sa kanila sa mga pastor, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa aba ng mga pastor ng Israel na pinakakain ang kanilang sarili, hindi baga dapat pakainin ng mga pastor ang mga tupa? Kayo'y nagsisikain ng gatas at kayo'y nangananamit sa inyo ng lana. Inyong pinapatay ang mga pinataba, ngunit hindi ninyo pinapakain ang mga tupa. Hindi ninyo pinalakas ang payat, o inyo mang pinagaling ang may sakit, o inyo mang tinalian ang may bali, o inyo mang ibinalik ang iniligaw, o inyo mang hinanap ang nawala, kundi inyong pinagpunoang may karahasan at may kahigpitan. Amen. At sila'y nangalat dahil sa walang pastor, at sila'y naging pagkain sa lahat ng hayop sa parang, at sila'y nangalat. At ang aking mga tupa ay nagsisilaboy sa lahat ng bundok, at sa lahat ng mataas na burol. Oo, ang aking mga tupa ay nangalat sa buong ibabaw ng lupa, at walang magsiyasat o humanap sa kanila. Amen. Pagpalain naman ang Panginoon ng kanyang mga banal na salita. Now, walang misconception dito, mga minamahal, dahil basically ang shepherding o ang pagpapastol ay katulad din ng pamamahala. Amen? Pamamahala. Ito mga iluluklok nating mamamahala. Amen? Ang sabi nga diyan, mga minamahal ko, may karahasan, may kahigpitan. Hindi nila pinalakas yung mga mahina. Hindi nila pinakain yung mga nagugutom. Amen? Nagtamasa sila, mga minamahal ko, through dishonest gain. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, God deposes such a leader na talagang marahas, malupit. Nakikita po natin, mga minamahal ko, na talagang may katapusan. Ang isang leader, mga minamahal ko, ang isang pinuno, mga minamahal ko, na malupit sa kanyang mga tao, kanyang nasasakupan. Amen? Ang dami ng mga presidente, mga na-impeach, mga minamahal ko, sila po ay napatalsik sa kanilang panunungkulan. Amen? Dahil sinabi mo mismo ng Biblia, Daniel o aklat ni Prophet Daniel, mga minamahal ko, chapter 2, verse 21, diretso po sa Tagalog. Ayaw naman ang Panginoon na talagang oppressor, diktador, yung leader, mga minamahal ko, at talagang magsasuffer yung kanyang bayan kung hindi niya aalisin. Kindly? Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Daniel, kabanatay 2, talata po 21, ito po ang nakasulat. At kanyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan. Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong
at ng kaalaman sa makakaalam ng unawa. Amen. Sa wikang Ingles, mga minamahal ko, hallelujah, that He changed and He changeth the times and the seasons. He removeth kings and setteth up kings. He giveth wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. So siya po'y nag-aalis ng isang leader at nagluluklok ng panibago. Amen. Lalo na yung mga mararahas, malulupit, mga minamahal ko, sapagkat magsasuffer, ma-oppress yung kanyang bayan. Hindi umaasin sa isang bansa, mga minamahal ko, sa isang despotic ruler, mga minamahal ko, na talagang malupit. Amen? Amen? Yan, mga minamahal ko, there's such a thing na talagang God-ordained leader. Pinili. Set forth by God like King David. Meron talagang itinalaga ang mahal na Panginoon na, mga minamahal ko, magiging hari. At nangyari ito kay David, mga minamahal ko, hallelujah, na sinabihan niyang, a man after my own heart. Siyang tao na talagang ayon sa aking puso. Yun ang hinahanap kasi ng mga Panginoon na mamumuno. Amen? Yung may puso talaga, hindi sa itsura. At nasumpungan niya, mga minamahal ko, yung kwalifikasyon na yon kay David. Amen? Na anak ni Isay, isa sa mga anak ni Isay, na pag-aralan natin nung linggo, mga minamahal ko, ang dami. Ito na ba yung i-ordain ko? Ang sabi ni mga minamahal ko, Prophet Samuel. No! Kasi hindi ako tumitingin sa height, sa itsura, sa facial, mga minamahal ko, hallelujah, quality, mga minamahal, yung kagandahang mukha ng isang tao. Tumitingin ako sa puso, ang sabi ng mga Panginoon, until such time. Meron ka pa bang anak, Jesse? Isay? Meron, yung pastol na aking bunso. At yun na nga, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya may, mga minamahal ko, hallelujah, talagang set forth, itinalaga, na maghahari, mga minamahal ko, hallelujah. At sinabi, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ayon sa kanyang puso. 1 Samuel chapter 13 verse 14, mga minamahal ko, ang sabi dito, mga minamahal, ngunit ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian. Ito, mga minamahal ko, pinapatungkol kay Saul. Ang Panginooy humanap para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso at inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kanyang bayan sapagkat hindi mo ginanap ang inuutos ng Panginoon sa iyo. So in-address kay mga minamahal ko kay Haring Saul tong talatang ito. Papalitan ka na sapagkat nakahanap na ng kapalit ang mga Panginoon na talagang ayon sa kanyang puso. A man after his own heart na tinatawag. Kaya mga minamahal ko na talagang mga minamahal ko, dinagdagan pa ng Ezekiel, Kabanatang 34. Dito natin basahin yung talagang a leader, a king set up by the Lord, mga minamahal ko, to rule over His people. Ezekiel, Kabanatang 34, ang talatay 23 hanggang 24, kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Ezekiel, ang kabanatay 34, ang talatay 23 hanggang 24. At ako'y maglalagay ng isang pastor sa kanila, at kanyang papastorin sila sa makatuwid bagay ang aking lingkod na si David. Kanyang papastorin sila, at siya'y magiging kanilang pastor. At akong Panginoon ay magiging kanilang Diyos. At ang aking lingkod na si David ay prinsipe sa kanila. Akong Panginoon ang nagsalita. Amen. Palakpakan po natin at yung pinakamama ng Panginoon. So ito po mga minamahal ko, yung confirmatory, mga minamahal ko verses na talagang set forth by the Lord, yung pagkahari ni Haring David. Hindi nagkataon. Talagang itinalaga siya ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Lahat ng naliwanagan, magsabi ng praise the Lord. So punta na tayo mga minamahal ko, criteria of selection.
Ito yung pinaka-critical, mga minamahal ko na usapin, mga minamahal ko sa ngayon. Paano ba natin, mga minamahal ko, pipiliin yung tamang iluluklok natin? Amen? Sa darating na Mayo 9, paano nga ba, Brother Noel? Ano ba yung mga qualifications na hahanapin ko sa isang kandidato ko? Hindi lang yung minamanok ko, hindi lang yung kursunada ko, kasi may dahilan, may basis ako kung bakit siya karapat-dapat. Amen? Magising na tayo, mga minamahal. Number 1, proven track record. Pag sinabing proven track record, mga minamahal ko, it is about his or her performances and credibility in the past. Dito tayo nagbabase. Amen? Ano ba ang track record niya? Ay, magaling na leader yan. When it comes to good governance, talagang napatunayan naman niya. Sa kanyang panunungkulan, tignan mo naman ang mga ebidensya. Ay, imaligwas. Subali tayo. Ang dami niyang mga nagawang proyekto na talagang nakatulong sa mga mamamayan, mga minamahal ko. Amen? Meron kang trabaho ngayon. Hindi tayo nagugutom, sapat ang supply ng pagkain. Amen? Mura ang bilihin, pero hindi. Amen? Track record yun, mga minamahal ko ng good governance. Amen? Amen? Lalo na ito dun sa mga incumbent na tinatawag, yung mga kasalukuyan. What if bago, Brother Noel, na tumatakbo? Ang magiging basihan po natin, yung kanyang pagiging as private citizen. Ano ba ang mga nagawa niya? Amen? Usually, makikita natin doon sa kanilang tarjeta. Ano ba ang gusto niyang gawin? Doon sa platform of government, di ba? Plataforma. Tignan natin yung plataforma ng isang kandidato, mga minamahal. Huwag mag-invest tayo ng time. Kasi kung hindi natin titignan doon, mga minamahal ko, wala tayong sisingilin sa kanya. Pag naluklok yan, mga minamahal ko, di goodbye. Puro lang pangako na napapako. Amen? Para hindi tayo mabuladas. Ang daming mga bolero ngayon, mga panahon na ito. Amen? Huwag tayong padala sa kanilang matatamis na mga pangako. Ay, gagawin ko ito, gagawin ko ganyan. Ipapangako ang langit at ang lupa. Pero mga minamahal, di ba, malayo sa realidad. Doon ako sa kandidato, mga minamahal ko, kaya nga tinanong ko yung isang kandidato, sinabihan ko siya nung mga nakarang araw. Isa lang naman ang tanong ko sa inyo. Anong inyong gagawin at paano inyo ito gagawin? Kasi ang dami mga minamahal ko, gagawa ako ng ganito. Marami akong proyektong gagawin. Nasa isip ko yan. Nasa plano ko yan. Hanggang plano lang, hanggang sa isip lang. Doon sa implementasyon, wala eh. Kailan gagawin? Kaya ba nilang gawin? Amen? Maliwanag yun, mga minamahal ko, na nambobola lamang. Amen? Nakikita natin doon sa mga trapo na traditional politician. Dapat maging wise tayo. Kaya nga, choose rightly and wisely. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nabasa natin, mga minamahal ko, yung sinabi ng mga Panginoon doon sa Exodo nung nakaraang Sunday. Ulitin natin. Exodo, kabanatang 18, ang talatay 21, mga minamahal ko. Sapagkat nakapaloob dito, mga minamahal ko, hallelujah, yung sinasabing able men and women. Tignan natin, mga minamahal ko, yung Exodo, kabanatang 18, ang talatay 21. Paki-flash. Bukod dito, hahanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa. Di ba? Taong bihasa, able men and women. So, mga minamahal ko, kinakailangan may kakayahan talaga. Hindi yung poporma lang.
Amen? Buong kanyang term, mga minamahal ko as senator, iisa lang ang kanyang naipasang, mga minamahal ko, batas. Natawa nga rin, beloved ordained preacher. Alam mo nyo kung sino yung tinutukoy ko. So, na-realize niya, hindi talaga para sa kanya ang pagiging legislator, ang pagiging senator. Sapagkat, mga minamahal ko, mabigat na tungkulin. At talagang aminado naman siya. Good thing, mga minamahal ko, talagang aminado siya. Kinikilala niya yung katotohanan. Amen? Pero kung kibit-balikat, as long as na nandito ako, kapit ko ako. Bahala kayo dyan. Inilukluk niyo ako dahil artista ako, guwapo ako, popular ako eh. Kasalanan ninyong mga tao. Kasi hindi talaga pumipili ng tama at ng may katalinuhan ang mga botante. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ability and efficiency to do the job. Selfless. Hindi maramot. Kayang, mga minamahal ko, talagang ibigay ang kanyang sarili. Amen? Talagang nasubok ang pagiging isang matatag at sincere na leader nitong pandemya. Kasi ang dami mga tao nagsasabi, na-disappoint ako kay yung kandidato na yan, yung namumuno sa ngayon, dahil nung pandemya, nagtago. Hindi lumabas. Hindi man lang nagbigay ng ayuda. Hindi man lamang nagmalasakit sa tao. Whereas yung mga talagang sincere yung kanilang layunin, amen, hindi sa pagbubuhat bangko, talagang lumabas, nagbigay ng tulong. Amen? Hindi lamang kinuha doon sa kanilang, sa pondo ng mga minamahal ko, hallelujah, ng pamahalaan, kabangyaman, kundi straight from their own pocket. Yun talagang leader, mga minamahal, selfless. Amen? Handang, mga minamahal ko, talagang, di ba? Natakot yung mga ilan dahil ang bagsik ng virus. Pero handang, mga minamahal ko, hallelujah, kumbaga, mga minamahal ko, suungin ng panganib. May pakita lamang yung kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan. Tunay na lingkod bayan. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Pangalawa, ang sabi mga minamahal ko ng Exodus chapter 18 verse 21, God-fearing. Napakahalaga po nito. May takot sa Diyos. Bakit mga nagkakaroon tayo, mga minamahal ko, ng mga tyrant, mga malulupit at talagang gahaman? Kasi basically yan, dahil walang takot sa mahal na Panginoon. So dapat, mga minamahal ko, God-fearing siya. Amen? At may nakapaloob dito, mga minamahal ko, men of truth. Mga taong, mga minamahal ko, ipaglalaban ng katotohanan, may integridad, good record, mga minamahal ko, trustworthy na tinatawag, mapagkakatiwalaan. Amen? Pakatandaan po natin that a public office is a public trust. Ang opisina, ang mga kapangyarihan ng pagiging isang leader, mga public official, ay mandato nga, galing sa tao. Kaya nga, pinagkatiwalaan ka ng tao, prove to them that you're trustworthy, na kaya mong ingatan ang kabangyaman. Amen? Hindi mo gagalawin. Di ba? Ang sabi mga minamahal ko, hallelujah, they hate covetousness. May integridad. Amen? Na talagang, mga minamahal ko, hallelujah, walang bahid ng katiwalian o korupsyon. So, madalang na, mga minamahal ko, yung mga leader na ganyan. Amen? Pero meron at meron pa rin. So, hanapin natin ito, mga minamahal ko. Yung bang iluluklok mo, i-shade mo, sa balota, sa darating na Mayo 9, ay makakatekang walang bahid ng korupsyon, Brother Noel. So, alamin mo. Amen? Amen?
Kasi sapagkat ito yung magiging basihan po natin ng criteria of selection. Ika nga. Dapat mga minamahal ko, men of truth, men of integrity, may integridad. Number 3, mga minamahal ko, though hindi nasulat doon sa Exodus chapter 18 verse 20, pero napakahalaga po nito. We should check their family background. Sino siya sa kanyang pamilya? Dapat, mga minamahal ko, meron lamang siyang isang asawa. Napakahalaga po niyan. Amen? Magiging gauge po natin yan. Measure, kung baga, mga minamahal ko, how can he manage? How can she manage, mga minamahal ko, her or his constituents if he cannot manage his own household? Diba? Mga minamahal ko, napaka-basic. Para mapangasiwaan mo ng tama at ng may kahusayan ang publiko, kinakailangan i-prove mo muna sa iyong sariling pamilya. So, dapat family-oriented. Ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ang pamamahala is likened, nahahalin tulad sa isang dekano, diakono sa isang church, sa isang iglesia. Nang sabi mga minamahal ko, hallelujah, ng 1 Timothy, unang Timoteo, kabanatang 3, ang talatay 2. Isunod po natin ang 4:5 kindly. Mabilis po nating basahin na sapagkat medyo nagagahol na po tayo sa oras. Amen. Ito po sa aklat ng unang Timoteo, ang kabanatay 3, ang talatay 2, talon sa 4 hanggang 5. Dapat nga ng obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Sa 4, namamahalang mabuti ng kanyang sariling sangbahayan, na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, paano makapamamahala sa iglesia ng Diyos? Amen. Paano makapamamahala sa kanyang nasasakupan? Amen? Kung yung kanyang household, kanyang pamilya, hindi niya kayang pamahalaan. Sa number 1 din, mga minamahal ko na konsiderasyon, itong family background niya. Check his or her family background. Madali lang naman eh. Amen? Magtanong. Kilatisin. Hindi yung, ay sikat kasi. Pero, maraming asawa. So, paano? So, kapag ka maraming kulasisi, maraming asawa, matetempt yan na mag-extra income. Dahil maraming sinusustentuhan. Diba? Practical lamang. Amen? Hindi, Brother Noel, set aside yung kanyang private life. Hindi. Mga minamahal ko, when it comes to administration, mga minamahal ko, hallelujah, talagang kasama talaga yung household mo. Dahil sinabi mismo ng Biblia. No, kung hindi niya kayang pamahalaan yung kanyang household, yung kanyang sariling pamilya, how much more yung buong bayan? Amen? At paano siya titignan as an example, mga minamahal ko, ng pagiging leader, pagiging ama, kung mga minamahal ko maraming asawa. Diba? Yung moral integrity na tinatawag. So, tatlo ang ating pagbabasihan. Track record, yung may takot sa Diyos, at yung good family background. Pag nakita natin yan, doon sa kandidatong ating napupusuan, then that's it. Amen. So we should pray, mga minamahal ko, hallelujah, sa darating na linggo, mga minamahal ko, pero importante ito mga minamahal ko, meron tayong napupusuan, pero meron pong mga minamahal ko, desisyon ng ating bumalan na iglesia, maaaring mga may ilathala yan, mga minamahal ko sa darating na linggo, mga minamahal ko, sumunod tayo. Amen? Sapagkat yan po'y ipinanalangin ng mga tao ng Diyos. Amen? Sa mga minamahal ko, hallelujah, huwag nating sabihin, hindi pinakikialaman yung aking
karapatan. Hindi, mga minamahal, ginaguide lamang tayo. Ito, mga minamahal, sa local, mga minamahal, hallelujah, medyo may leeway ang ating pumbanal na iglesia sa mga local candidates, mga minamahal ko. Amen? Amen, alam natin kasi ang kilatis ng mga kandidato, mga minamahal ko, na ating pong ihahalal. Pero we should pray for a fair, honest, and peaceful election this coming May 9. Biblical din po yan, mga minamahal ko, na talagang ipanalangin talaga natin. Last verses po natin, mga minamahal ko, 1 Timothy chapter 2, verses 1 up to 3. Sinabi mo ng Biblia, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga talatang ito, mga minamahal ko, hallelujah, so that we could have a peaceful life daw, mga minamahal ko, hallelujah. This is good and acceptable in the sight of our God as our Savior. Kindly. Dito po sa unang aklat ni Timoteo Kabanata 2, talata po ay 1 hanggang 3. Ito po ang nakasulat. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari ay ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan, upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. So, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang ang sabi dito, mga minamahal ko, unang-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, dumalangin, mamagitan, intercede, magpasalamat sa patungkol sa lahat ng mga tao, sa mga hari, at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan, yung mga leaders natin, political leaders natin, mga public officials, upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. At tayo po mga minamahal ko'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Naway naging maliwanag, mga minamahal ko, yung criteria. Kwalifikasyon, mga minamahal ko, na set para makapamili tayo ng tama at may katalinuhan. At hindi masayang ang pagkasagrado. Amen? Pagka-importansya, mga minamahal ko, yung mga kahalaga ng ating po mga boto. Praise the Lord. Hallelujah. Ng buhay ko, hindi ako makahihindi sa iyo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako ay susunod sa iyo. Alam ko ang aking tatahaki, hindi man madali aking susuungin. Alam kong ika'y naghihintay sa akin, pagpapahingahin sa iyong piling. Pagpapahingahin sa iyong piling. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na inagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ngayon ay buhay na walang hanggan. Sabihin mo at aking susundin ang iyong mga lalaki. Aking itong pagyayamani, pagkat mahal ka sa akin. Pagkat mahal ka sa akin. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na inagpapabaya mula pa sa simula.
sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ngayon ay buhay na walang hanggan. At sasabihin ko ang kaputihan mo. Ikaw ang Diyos na nagpapabayan mula sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ngayon ay buhay na walang hanggan. O sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabayan mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Hallelujah. Sapat ang salita naman ng Panginoon para sa ating kaalaman. Para tayo po mga minamahal ko, hallelujah, gabayan sa tamang pagpili. Amen? Hindi po biro ang ating gagawin. Sabi ko nga, nakasalalay ang kinabukasan ng ating pong minamahal na bansa. Kung maling pagpili, malulugmok na naman tayo. Magsasuffer na naman tayo ng, 3 years sa local setting, mga minamahal ko, na another 6 years. Let's pray, mga minamahal ko, hallelujah, na ito pong darating, mga minamahal ko na butuhan, manaig, mga minamahal ko, hallelujah, ang tunay na boses, mga minamahal. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. At sino man yan, mga minamahal ko na maluklok, mga minamahal ko, dahil pinahintulutan ng mga Panginoon. Suportahan natin, panalangin natin, amen? Na huwag nang hadlangan, especially ang ating pong banal na gawain. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Tayo lahat mga minamahal ko, dumako sa ating mga pangangailangan. Pero as usual, unahin po muna natin ang pangangailangan ng ating pong banal na iglesia. Patuloy ng kalusugan, nagdag ng mga taon para sa ating minamahal na Evangelista Well Estrada Almeda, sampo ng kanyang mamahal sa buhay. Hallelujah, kasama ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Dakilang Diyos sa baba na. Hallelujah, sa bakang mayroong pangalan mo malapay ni Jesus. Inuuna po namin malapang Panginoon in our prayer list. Ang kalusugan, kalakasan ng ating minamahal na Evangelista Well Estrada Almeda. Your end-time prophet. Oh God. Hallelujah. Patuloy kami may panalangin. Patuloy may pangunahan ng iyong taong nilangisan. Kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. Pati na rin ang kanyang pong mga itinilagang mga manggagawa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Para sa ating mga personal na mga pangailangan, patong po natin na ating mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman kung bumura. Kaliwang kamay, ipatong po natin sa ating mga bibig. Habang ating mga kanang kamay ay nakapatong po sa ating mga ulunan. Isipin po natin na ating minamahal na Evangelista Well Estrada Almeda ang naglehans po sa atin. Sama-sama natin palayasin anumang uri ng demonyong hadlang, mga karamdaman, hallelujah, nagiging balakid sa ating paglilingkod. Bigyan tayo ng, hallelujah, ng wisdom na malapangin na makapamili ng tama at may katalinuhan. Hallelujah. Sama-sama tayong dumalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos sa iyong makapanin panghalang Jesus. Ay aming sama-samang sinasaway. Pinapalayas. Anumang uri ng mga demonyong mga karamdaman, kahirapan sa aming pong mga buhay. Kasawad in the mighty name of Jesus, naman sa incurable diseases, heart disease, TB, asthma, diabetes, hallelujah, skin diseases, prostate cancer, mga kahirapan, hallelujah.
Mapag-aalinlangan ka sa out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Be healed right now in Jesus' name. Be blessed. Be spiritually blessed in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. At the top of our voices, huwag magbibiro. Let us all shout. Hallelujah. Praise the Lord. Magising na tayo mga minamahal ko. Hallelujah. It's almost 6 in the morning. 3 times. Sabay-sabay po natin isigaw yung hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the mighty name of Jesus. At darako tayo sa ating mga announcement. Mga minamahal ko, medyo nag-overtime tayo ng kaunti. Mga minamahal ko. Pero mahalaga ang ating pong napag-aralan. Amen?